104 days bago po ang eleksyon 2025, pumirma ng kasunduan ang Commission on Elections at TikTok na layong labanan ang pagpapakalat ng fake news at misinformation. Ang detalye sa ulat on the spot ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, pumirma nga ng Memorandum of Understanding ang COMELEC at TikTok para labanan ang pagkalat ng maling impormasyon sa social media app at ipromote ang malinis at matapat na eleksyon. Naglunsad din ang TikTok ng Election Center kung saan matatagpuan ng TikTok users ang mga mahalaga impormasyon tungkol sa May 12 elections. Kapag daw nag-type ang TikTok user ng salitang elections, ay lalabas na ang Election Center sa app mismo. Ayon kay Pichi Paderna, TikTok Policy o Public Policy Manager, sa paglaban sa maling impormasyon, meron daw silang fact-checkers at umaasa din sa community reporting o yung sumbong ng mga users. Pinagbawal din daw nito ang political advertisement ng mga tatakbo, bagamat pwede namang magkaroon ng TikTok account ang isang politiko. Naglunsad din ang TikTok ng kampanyang hashtag Think Twice para himukin ng mga users nila na maging mapanuri sa pagpo-post at pag-share ng impormasyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mahalaga ang ganitong inisyatibo dahil maraming Pilipino ang social media users at content creators, kaya kahit paano'y mapoprotektahan ang publiko sa pagpapakalat ng maling impormasyon at magkakaroon sila ng kaalaman sa papalapit na halalan. Ngayong araw din, Connie, ay magsasagawa ng special unbanked session ang COMELEC para talakayin ang ilang mahalagang bagay na kailangan ng agarang aksyon. Yan muna po ang pinakahuling ulat. Sandra Aguinaldo po nag-uulat para sa Balitang Hari. Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.